Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar. Dito po ang aking D93 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ano ang tunay na ibig sabihin ng magpakatao. At ang topic po natin ay economic subordination. Ang concept po na economic subordination is in the Trinity means that the Son and the Spirit willingly follow the Father's leadership in the work of salvation, while still being fully equal in divine nature. This does not mean they are lesser in being, but that they have different roles in God's plan for redemption. Ang Bible verse po natin mayroon po sa John 15 verse 26. Sabi po dito, when the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At ang teachings po ngayon ay number 1. The Father sent the Son to express His great love. Ito po, diba? Pinakita ng ating Diyos na kung gano'n niya tayo kamahal dahil yung kaisa-isahan niyang anak ay isinugo niya para sa atin. Isinakripisyo niya para sa atin, diba? Kaisa-isahan niya yung anak tapos binigay niya para sa atin upang bayaran yung upang maging kabayaran ng mga pagkakasala natin, diba? And doon niya pinakita kung gano'n niya tayo kamahal. Number 2 naman po, Jesus' submissions is the essence of true humanity. Sabi po dito, parang ating Panginoon yun nga, yung pagka-submission ng ating Panginoon, yung niya sa atin, nung nagsakripisyo sa para sa atin, parang yun pinapakita na kung ano ba talaga yung totoo, kung ano ba talaga yung magpakatao, diba? Kasi para siya kasi naging halimbawa, diba? Tsaka parang pinapakita doon yung Jesus' submission is the essence of true humanity. And number 3 po, the Spirit empowers us to become like Christ. Aming Espiritu po, parang inatay yung Trinity to Father, Son, and Holy Spirit. In-empowers tayo na to become like Christ, na maging katulad tayo ng ating Panginoon. Parang binibigyan kasi tayo ng guide, diba? Binibigyan tayo ng example, ng halimbawa, parang may guide tayo ganun, which is ang ating Panginoon. Parang siya naging guide natin sa pang-araw-araw. At saka yung submission na ginawa ng ating Panginoon, parang yun yung sign na yun para maging katulad tayo ng ating Panginoon. Parang sinasabi na mamuhay tayo ng katulad ng ating Panginoon, parang like Christ, ganun. Application po natin ngayon ay number 1. Respond to God's love by loving Him with all your heart, mind, soul, and strength. Alam niyo po, diba, mahalin po natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong pagkatao natin dapat para makita sa na kung gano'n siya kamahal. Pero alam niyo po, siguro aware naman po kayo na ang una talaga nitigyan ng ating Panginoon ay ating puso, kung ano yung nilalaman doon. Parang doon mababase yung pagkatao mo para sa Kanya, yung puso mo. Kasi kung anong laman nun ng puso mo, parang sumusunod lang naman yung pagkatao mo. Kaya dapat isama rin natin sa prayer natin at humingi tayo ng guidance sa atin doon na linisin yung puso natin at turuan tayo ng magmahal katulad ng pagmamahal niya. Katulad kanina yung preaching ni Sir Vince na
malalaman mo talagang tunay yung pagmamahal mo pag minahal mo talaga yung hindi ka kamahal-mahal yung mga unlovable na tao. Pag iniisip ko talaga, ang hirap eh. Diba? Ang hirap talaga. And agree naman tayo na mahirap talaga yun. Kasi, mahirap ang patawad. Pero, kailangan natin eh. Kasi nga, ang ating Panginoon nga nagpapatawad. Bakit tayo hindi eh? Wala naman tayong karapatan at wala tayong kapangyarihan ganun. And number 2 po, do not use Jesus' divinity as an excuse for disobedience. Parang wag po natin maging halimbawa yung, kunwari, pag sa isang argument, tapos parang inaaro ka na, magpatawad ka na, ganito, ganyan. Tapos parang sinasabi mo pa na, hindi naman ako katulad ng ating Panginoon na hindi naman ako Diyos para magpatawad. Parang gano'n, parang ginagamit mo yung pangalan niya para sa ganung bagay na dapat hindi, kasi parang disobedience yun kapag. And kailangan, kaya nga yung laging pinagturo yun sa church, diba, lagi, hindi mawawala sa preach na kailangan malalaman mo na tunay ka nagmamahal pag minamahal mo talaga, hindi ka mahal-mahal. Eh, sabi nga po, love your neighbor as you love God. Kaya kailangan talagang masasabi talaga na totoo ka nagmamahal pag minamahal mo yung mga may galit sa'yo or yung mga taong hindi ka mahal-mahal. And lastly po, submit to the Holy Spirit in order to please God. Mag-submit po tayo para mag-submit po tayo para patunayan na talagang sumusunod tayo at nakikiisa tayo sa ating Panginoon. Dapat magpasakop tayo sa Kanya, diba? Yun talaga yung dapat natin gawin. Pasakop tayo sa Kanya upang sa ganun parang ma-absorb din natin yung mga gawain ng ating Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo rin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.